God is able. From disability to possibility. Kumusta po muli kayo? Welcome po sa ating programang God is Able at po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live ng 702 DZAS. Kumusta po kayo? Sana mabuti ang inyong mga kalagayan kahit nasa saan man po kayo ngayon. Ako po si Raquel Camulando. Yes, magandang umaga, tanghali, gabi mga kaagapay. Ako po si Peggy Lotto at dahil po dyan ang God is Able ay member ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, maaari niyo po kaming tawagan sa mga numero na smart number 0999-2235675 at ang aming pong globe number na 0916-296-6620 at maaari din po kayong tumawag sa landline 8654-3322 local 401. Hi, Ate Raquel. Hello, Peggy. Kumusta po kayo ulit? Ayan, pangatlong kumusta ko na yan kasi talaga naman kumusta po kami. Alam niyo po, maganda maipakilala muna po namin kung ano itong God is Able. Hindi lang po tayo radio program. Tayo po ay isang advocacy, isang NGO. Ano po, na ang layunin ay para masuportahan ang mga persons with disability at ang kanilang mga pamilya. Pakilala lang po namin sa inyo kung ano yung aming mga ginagawa. Marami po kami ginagawa, pero meron po kaming tatlo na mga major programs at ang una nga po doon ay yung ginagawa nating family camp. Every summer, tuwing month of May, gathering po ito ng mga pamilya ng merong disability para po ma-refresh lang, matuto, yung mga pumunta doon na hindi pa na-accept ang kanilang mga sitwasyon, inaayos ng Panginoon, pati yung mga healing na nangyayari during the camp. So, sana po ipag-pray ninyo na makasama din naman sa susunod na camp. So, yan po ang family camp, once a year. At bukod dyan, Ate Raquel, meron tayong tinatawag na Gift of Mobility wherein every month po, it's happening in the whole year because we partner with different churches. So, kailangan po namin sa mga partner naming churches po, doon po kami nagbibigay ng mga iba-ibang klase ng mobility devices like wheelchairs, crutches, walkers. Ngayon siguro po, natatanong nyo, bakit kaya sa churches? Because we value our relationship with Jesus more than dun sa ano. Of course, pero syempre gusto rin namin at the same time makatulong. Ngunit syempre gusto rin namin mapamahagi ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. So, Ate Raquel, meron pa Ate Raquel. Oo, meron pa yung ating pong mga advocacy programs like yung Building Lives Together. Ito po ay pwedeng conference about particular disability. Yan, natututunan natin kung ano itong klase ng disability at kung paano ma-handle. And pwede rin po ito, of course, in partnership with the Asian Theological Seminary. Baka po merong mga educators na nakikinig ngayon, pwede po naming ma-integrate kung mag-uusap po tayo at magkakasundo, pwede nating integrate ang ating Building Lives Together curriculum para nga po yung awareness tungkol sa disability ay makita natin sa iba-ibang sektor ng ating bansa. Ayan, Peggy, naku, excited ako. Ang tagal ko siyang, actually, nagkita naman kami sa isang anniversary ng aming dating pinaglingkuran. Yan, papakilala ko na ba? Good honor, Ate Raquel. Yes, naku, ako po ay sobrang tuwang-tuwa. In fact, nasa listahan ko siya ng mga iimbitahin natin, Peggy. And naghihintay lang ako ng pagkakataon na ma-invite siya. Kasi yung mga posts niya, sabi ko, naku, talaga naman, tungkol sa autism. Kaya naging very interested ako na malaman kung ano yung mga initiatives niya. Pero, personally, talagang kakilala ko siya. Magkasama po kaming parehong manggagawa sa Far East Broadcasting Company. Bago po siya, naging staff din ng FEBC. Siya po ay isang papuri singer. Singer po yan hanggang ngayon. And then later on, ganda ng boses niya. And later on, naging company nurse siya ng FEBC. Naku, talaga namang lovingly attended to our napaka-sweet, napaka-patient. So, siya po ay isang nurse. Tapos, later on, siya po ay nag-love. Siyempre,
pinakasal at nagpakasal sa isang pastor. In fact, bishop na po ngayon. So siya po ay isang pastor's wife. Meron po silang 4 na anak at 2 apo. Aba, Lola Nes ka na pala. Parang hindi naman bagay sa yung Lola Nes ka na. Anyway, pero po, nagkahiwalay na kami. Kanya-kanyang tinahak na landas, sabi nga. At siya nga po ay nag-aral, at siya po ay isang educator, isang researcher. In fact po, yung mga researches niya, pinipresent niya sa iba-ibang mga bansa. Para marimang bansa na rin po yan, ano? At ang talagang nag-call po ng attention ko dito ay yung kanyang mga initiatives para sa autism. Diba? Siyempre naman, ang aming nag-iisang anak ay merong autism. Hindi ko siya tinatanong, kapag nababasa ko yung mga post niya, Peggy, hindi ko siya tinatanong, why autism, Monique? Kasi hinihintay ko talaga itong pagkakataon na ito na on the air, ma-interview natin siya about autism. So, sa episode na ito, titingnan natin yung puso ni Monique para sa autism at yung mga initiatives niya. Bakit siya nakikipaglaban para sa amin, sa mga katulad namin. Welcome po natin dito sa God is Able program, Monica. We call her Monique Doroteo Espinosa. Live from Australia. Naka-base po siya ngayon sa Australia. Hello, Monique. Hello, Miss Hello Lee. po! Hello, Peggy! Hello, Ninang Raquel! It is a privilege for me to be here in your program. Good evening po sa lahat ng nakikinig na mga kaagapay natin sa 702 DZAS. Today, I'm privileged to share one of my a topic na very close to my heart, supporting children on the autism spectrum and empowering the families that journey alongside them. Siguro magiging maganda yung talakayan natin kasi nasabi ko nga kay Ninang Raquel na talagang ako naman, kung si Ninang hindi nagko-comment sa akin, ako naman pinanonood ko lahat ng videos ni Toy. Lahat ng pinapost ni Ninang, yung kanyang mga sinasabayan ko pa po Ninang ng kumakanta pa ako dun sa kanyang violin na natugtog, keyboard na tugtog. At talaga naiiyak ako kasi mamaya na natin ituloy ito para ibig sabihin yung kwento bakit ako nagkaroon ng initiative ng bakit ito yung pinili kong niche na kung saan mafo-focus ko yung aking pagiging nurse, no, sa larangan ng pangangalaga sa mga individuals with autism. Oo, bakit yes? Na-excite ako bigla eh. Natiri-eyed ako, naka-makeup. Joke lang po. Bakit nga ba autism? Yan ang tanong namin ni Peggy. Close to our heart, kahit yung Peggy. Oo nga, bakit nga ba? Ayan, una sa lahat, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na mula po nung umalis ako sa FEBC, ako po ay naging nurse educator at nag-aral po ako ng master's and tumuloy na nagturo ko sa Philippines. After 10 years, nag-retire po ako sa Philippines. Then I went to South Korea. Naging nurse educator din po ako doon sa isang university sa Daejeon, South Korea for 3.5 years. And then nagtungo na po ako dito sa Australia. So dito po sa Australia, na-expose po ako, nagkaroon ako ng certification as an aged care and disability care provider. Doon po nag-start ang aking journey, ang aking pong bakit autism ang naging focus ko. Kasi dahil po care provider nga po ako dito, no, ang dami ko pong naalagaan na may autism. At isa sa nabanggit ko nga kay Ninang Raquel, Peggy, when I was introducing some of my work dito sa Australia, ay meron akong 17 years old na inaalagaan noon na mayaman sila, may farm sila, may orchard sila Ninang, ng mga iba't ibang prutas, ng iba't ibang mga bulaklak and all that, mayaman. Pero ang anak, ayan, nag-teary-eyed ako. Sorry po. Ang anak ay napabayaan. Ang alam lang po niyang gawin ay mag-arts.
dito po sa Australia, napakaganda po ng ng gobyerno po, no? Kapag may anak ka na may autism, hindi lang po autism, lahat ng klase po ng mga sakit na tinatawag nating neurodiverse o iba sa normal ay meron pong support from the government. Talaga pong tinututukan yan at may budget po. Meron po sila sa kanya-kanyang caregiver at meron din po silang free of charge na meron po silang audiometry regular every year, annual test. Meron po silang mga doctors sa speech, sa hearing, kasi di po ba minsan yung ibang mga autism meron po talagang hindi sila nakakarinig, meron naman po masyadong sensitive sa light, so they are diverse in all their needs. So provided po yun ng gobyerno. So na-amaze ako kasi kahit po itong mga ganito na children with autism ay talaga pong inaalagaan. However, mayroon din po ako naniniwala may support na dapat manggaling sa mga magulang, na hindi lang po sila ipapaalaga sa ibang tao, kasi ang una pong dapat nagbibigay ng malaking support ay ang mga magulang. Alam niyo po, hindi po siya marunong mag-brush ng teeth niya, 17 years old. Kailangan ko po siya i-guide. Kailangan kong pakitaan siya ng mga visuals para gawin niya para makasipilyo lang. Ako rin po ang nagpapaligo sa kanya. Hindi po siya marunong. And one time, dahil alam niyo naman po, Ninang, di ba, medyo musically inclined ako, Medyo. Singer ka talaga. nagtuturo po ako ng piano dyan sa atin at nagpa-piano rin po ako talaga. So, tinugtugan ko po siya kasi Christmas no, nung alaga ko po siya. Ito po meaningful sa akin kasi ito po yung nagbigay sa akin ng idea. Bakit? Anong nangyari? Doon po ako nag-start kasi po may pagka-researcher ako, nabanggit na ni Ninang, no? May pagka-researcher po ako talaga. Head po ako ng research department sa Manila Titana Colleges, College of Nursing dati, no, when I was teaching in the Philippines, and I got that love for research. At nag-research ako, bakit may mga ganitong mga nangyayari sa autism, anong behavior nila. Inaral ko talaga, Ninang. For the sake lang na maintindihan ko kung paano ko masusuportahan yung mga naaalagaan ko. One instance ito, talaga pong inano ko siya sa music. Tinugtugan ko siya dahil magpapasko nung tinugtugan ko po siya ng Joy to the World. Di po ba, paano ba yung beat nun? Tan 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 tan, di ba po? Tapos kinakantahan ko pa po siya. Alam niyo po, tinitingnan lang niya ako. Pinagmamasdan lang niya ako. Sabi ko, Mindani. Sorry, nabagit ko yung pangalan. Sabi ko ganyan, listen and let's sing, ganon. Pero hindi po siya non-verbal siya. Hindi siya nakakasalita. Pero alam niyo po ba, nung hinanda ko na yung pagkain niya, pumunta ko sa kusina, hinanda ko yung pagkain niya, umupo siya sa keyboard. Tapos kung ano yung beat ng kamay ko, kung paano ko tinugtog yung Joy to the World, ginawa niya. Sa akin po, medyo sensitive po ako niyan bilang kasi teacher po ako sa piano eh. Sensitive ako niyan. So, ibig sabihin, gusto matuto. Isa pa po, meron siyang kakayanan, pero kailangan i-develop ko as a piano teacher, di po ba? So, ibig sabihin po, kung ito pong aking alaga ay nagabayan mula nung bata at nakita yung tinatawag natin yung strength-based, no, na focus yung strength-based perspective sa pangangalaga sa kanya. Sana po siguro pianist na po siya ngayon, di po ba? The talent should have been developed, but it was, forsaken, it was forgotten, it was not actually focused on. Napabayaan siya, to make the long story short. So sabi ko, sayang, meron siya eh. Pero hindi, alam niyo po ba, binigyan po ako ng mga magulang niya ng mug, ng thank you mug. Para sa akin, award na po yun. Kasi po, yung client ko pong yun, walang ibang hinahanap kundi po si Monica. Ako po ang gusto niya lagi nag-aalaga sa kanya kasi binibigyan ko siya ng mga iba't ibang activities, nandun kami sa music. Pati po yung may-ari nung facility na nagtatrabaho ko dati, ganun din po, tinaasan pa po yung sweldo ko at tinataas din po yung aking rango dahil nga po ako na lang daw po ang mag-ayos ng mga program nila. Ganun po mag-anong Panginoon eh. Kasi pag nagbubukas siya ng daan, pinalalawak niya. Doon po ako nakaalam na napakarami parang children with autism sa Australia. Grabe ka, Monica. Ang aga-aga po. Sorry, ganito na. Ako. Ang dami po. Kailangan tulungan. Ang dami po na pwedeng matulungan. Pero isa lang po ako.
I'm all by myself. Am I right? And how can I, how can I educate? How can I encourage? How can I inspire? I have to do something. Lord, help me. Kaya po pala marami akong inaral, Ninang. Hindi po dahil matalino ko, dahil kaya ng utak ko, kundi hinanda ako ng Panginoon para dito. Nakapagsulat na po ako ng 3 libro, pinadala ko kay Ninang Raquel. Yung libro ko, ang pinakamaganda po doon, yung book 2 ko. Alam niyo po ba na yung yung The Harmony Wheel, ito po yung 8 aspects ng buhay ng mga tao. Especially, ang focus ko po is sa developmental stage ng mga bata eh. Ma-focus ng mga magulang po ito. Alam niyo po kung bakit? Kasi dito po sa Harmony Wheel, bilog po siya, para siyang pie. Alam niyo po, check niyo yung level. Kung ang bata ay okay yung level niya sa communication, meron siyang, ang level is 5, rating po 5, no? Pag na-rate mo siya ng 3, ibig sabihin, there's room for improvement. Mag-guide mo pa siya doon. Pag ang nakuha niya po sabihin na po natin sa sa larangan naman po ng kanya pong pakikipag-usap, communication, meron siyang 5, good na siya doon. Pero kung meron po siyang 1, ano po yung mga intervention nilagay ko po doon? Kung paano sila matutulungan? Actually, hindi po ako for the income. Hindi po. Actually, and for the tawag dito, dissemination of the information para matulungan ng mga magulang. Kasi gusto ko po, bata pa lang, gabayan na nila. Kaya po nasabi kay Ninang, napakaswerte nito eh. Talaga si Ninang at saka si Ninong, finokus siya yung kanilang na-develop siya eh, di ba, Peggy? Di ba? Ang galing ng ni Ninang eh. Talaga mo nakaka-bless ito eh. Tumutugtog ng mga worship songs, kumakanta ng worship song. Di po ba? Yun ang maganda. Sorry po mga tagapakinig, no? Kasi po, tinanong nila sa akin yung initiative that led me. Malalim, di po ba? Oo nga. Malalim. Aside from the books, anong mga ginagawa mo pa para sa sektor ng autism? Sa ngayon po, at dami po nakikipag-usap sa akin na teacher Nina. May mga bumili po dito sa Australia. Alam niyo po ba, nakabenta na po ako ng 60 books. Sa atin po sa mga Pilipino, mga kababayan na mayroon nakikiusap sa akin, pinapadala ko po libre. Binibigay ko po yung copy. Yung dito po sa Australia, mayayaman naman po sila. Ano lang po ba yung $20 sa kanila? 3 books na po yun. Di ba, $20, ang mura na yun, di po ba? Pero sa atin kasi, syempre, hindi naman lahat may kayang i-avail yun. So yung mga nakikiusap sa akin, walang problema, binibigay ko po. So dito po meron po isang teacher, no, na primary school teacher siya. Dito po sabi niya, ang dami niyang children na hindi niya alam ang gagawin. Kasi pag ng temper tantrums na Ninang, may tinatawag tayo ng temper tantrums at meltdown. Pag nag-meltdown na, ang isang bata at yung isa din nakita, nag-tantrums din, hindi na nila alam kung anong gagawin. Actually, yung iba, ginagawa po nila yung pagtuturo sa normal na tao. Pinapaharap sa sa wall. Di po ba? Yun yung isa sa mga discipline eh. Di ba? Na ginagawa, yung harap sa wall, punta ka sa isang gilid, sa children with autism, you don't do that. You give them a space, you remove them from the environment na nagkakos sa kanila na mag-meltdown. Dapat alisin sila sa environment. Paso hindi lahat nauunawaan yon. And then yung teacher, nung binili niya yung bukas na binasa niya Empowering Children on the Autism Spectrum, yun po yung unang-unang libro ko. Sabi niya, Monica, your book, it's very powerful. I learned a lot. To God be the glory, Nina. Peggy, to God be the glory. Wala po ko inaasam doon sa libro ko. Actually po, sabi ko, Lord, paano ko to gagawing simple? Mahirap po gumawa ng libro ng autism kasi malawak, di po ba, Nina? Malawak. Marami ka dapat i-focus, pero alam niyo po, doon sa libro ko, nakafocus pa rin sa Panginoon at may Bible verses po ako nilagay. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Amen?
Sa lahat po ng mga tagapakinig, hindi po iba yung mga batang may autism. Sila po ay espesyal. At meron po tayong responsibilidad to support them. Sa Zamboanga, may mga sa akin, may mga nakipag-usap po sa akin, nagme-message po ba? Yun yung sinasagot kong question, Ninang. And napakahirap pala. Sabi ko, Lord, paano ko sasagutin? Buti naman ako lahat na maalam. Totoo po yun, nakakuha po ako ng certificate as a neurodiversity coach. Pero hindi po ako aral doon, di ba, Ninang? Hindi ako, kung sasabihin mo, specialty ko yun, no. I'm still learning. I'm still getting into the groove of, understanding what is this all about. However, kailangan kong tumulong. At ang ginagawa ko po, evidence-based. Nagre-research po ako ng tamang sagot. Kung mapansin nyo, Ninang, Peggy, kung mabibisita mo yung timeline ko, makikita mo, meron akong references. Kasi gusto ko makita ng mga tao, hindi ako sasagot ng walang reference. Sasagot ako base sa pag-aaral na ginagawa ko. Yun po yung hindi ka mababaw na uri ng pag-share ng knowledge. Di po ba, Ninang? Yun po yung sabi ko, Lord, bakit mo ako ginawa na mahilig sa research? Alam niyo po ba, nag-aaral ako noon dito ng Masters of Nursing major in coursework and research. 68 po researches binasa ko. Halos po naging 2 na yata, 4 na yata mata ko talagang sa pagod. Pero alam niyo po, ang bilis ko na ngayon magbasa ng mga ng mga researches na parang, Ninang, yung mabilis na nakikita na agad kung ano yung mensahe. Sabi ko, hindi ako ganito dati. It starts from little knowledge, then ipo ba dinidevelop ng Panginoon? And much more, mas lalong lumalim po, Ninang, yung desire ko dito. Nagkaroon na po ako ngayon na isang Pilipina na nag-desire po para ma-improve yung sistema natin sa pag-aaral ng autism. Gumawa po ako, nag-develop po ako ng WIN framework. Peggy, WIN framework. Sabi ko, Lord, paano po ba ako makakatulong? Alam niyo po, pabiglaan na lang po pumasok sa isip ko, ano ba yung mga common na ano po kasi ako yung tinatawag na mapping, Ninang. Nagmamap po ako, mahilig po ako ganun. Pag researcher ka kasi, napupunta ka sa ganun kasi para ma-develop mo yung mahirap po yung gagawin kong research kasi po, qualitative and quantitative combined mixed method po ang gagawin ko. But alam niyo po, nananawagan ako sa lahat ng mga magulang na mayroon po anak na may autism. Ito po ay para sa inyo. Ito pong gagawin kong theory. Ako po ay isang Pilipina, pero ako pinagmamalaki ko po, pwede. At may magagawa po tayong contribution po para mapalawak ang ating pong pag-aaral sa larangan po ng pag-unawa sa autism. Kaya gusto ko po humingi ng mga gustong sumali po as respondents and participants nito pong research na gagawin ko, Ninang. And of course, ano po ba yung WIN framework na to na sinasabi ko? Sorry, nag-go ahead na po ba ako? Kasi tinatanong niyo ano pa yung ginagawa ko eh. Yung po, gumawa po ako nagpa-propose po ako ng research ngayon. Research about knowing how we can win over the autism as a spectrum. Yeah po. Kaya WIN framework ang sinulat ko po. W represents watch for strengths. Kasi po, unang-unang gagawin dapat ng mga magulang pag nalaman nila may autism sila, hindi po ang umiyak at maglupasay at itago ang anak. Amen po ba? Yung iba pwede po, naman 3 months. 3 months. 3 months. Meron po. Meron tayong tinatawag na, stages. Denial stage. Pero wag tumagal. Kasi kawawa yung bata. Kasi, yes, it's true, Peggy. Diba? Tama, nang galing na sa'yo, kawawa ang bata. Pag tumagal ng taon, siguro po, dito marami pong ganyan. Nanatili na lang sa stage 1, denial. Pero may question po ako, Miss, yes, Peggy. Kasi diba yung 17 years old na naalagaan mo, kailan mo siya na-meet? At what age mo siya na-meet?
17? Age ko Oo. o age niya? Age 17. niya, 17. So, wala talaga siyang alam na Oo, gawin. oo, talaga. At Ah, napakayaman nila, Peggy, ang question napakayaman. ko, 'di ba Mm. syempre they have money. So wala bang nag-alaga doon sa bata na of Hindi course sila katulad sa atin diyan sa Philippines na kasama ng magulang mga anak. Actually, dito sa Australia, gusto ng mga magulang, yung mga anak nila, umaalis ng bahay, nasa care provider, nasa carer, kasama ng mga carer. yeah, Kasi doon sila makakapagtrabaho, doon so sila yun, makakaalis sa bahay. so ayun may Totoo mga yun. carers pero Oh, how about carers yun. asan yung mga anong ginawa ng mga carers dun sa mga stage na yun kasi syempre imposible naman na from 0 to 17 or sabihin na natin na 3 years old yung bata hanggang nag 17 siya, di ba kahit papaano yung mga carers makikita nila that there's a big difference Oo. yung bata sa walang I agree nagawa. with you. I agree with your comment, no, yung tanong, no. That's a good question. Actually, alam niyo po, we are paid here per hour. We are paid here per hour. So sabihin natin $35 per hour ang bayad po namin, happy po kami noon. Dahil pag yung aking pasyente o aking client ay nanood ng 3 oras diyan, i-times mo yung 35, yun ang sweldo ko. Do you Kahit get my nanonood ka. point? Do you Yes, get my yes, point? It yes. doesn't matter for other carers Oo. what they will do to their client. Mm. No, nothing at all. Kaso lang, napunta siya kay Monica. Ako po alam po ni Nina, ako po hindi nananatili sa upuan ko. Ako po gusto ko po, meron pong mission, medical mission, di ba Ninang? Meron tayong medical mission. Ako po, meron po ako laging sinasabi na gagawin natin ito, ganyan. Kahit po sa institution na dito po, kaya po ako na-promote dahil po, pag ako po nag-initiate ng Christmas party, ako po nagpapakanta, meron po akong choir dito, sa church po namin, may choir kami. Ako rin po may hawak. Glory to God po. Ito po yung sinasabi ko in relation to what I'm trying to say. Ako po ay magulo. Ibig ko sabihin, ako po ay isang tao na hindi nananatili sa upuan at You know, it's sasabayan ko ang okay. It's alaga okay ako na na magulo manood. ka. It's okay Ako ay na may magulo puso. dahil meron akong May puso. plano. May Mm. plano po ako lagi sa mga alaga ko. Kami Mm. po ay hindi kakain lamang. Kami po ay uupo, may arts kami, may kantahan kami, at may lakwatsa kami. Iikot kami, pag-exercise ko siya. Meron po akong plano. Ako po yun, bilang care provider. Pero tinatanong mo bakit yung iba, hindi ko na po masasagot yan. Mahirap po Kasi sasagutin yung iba. Kasi, for Kasi sila example, di po, ba pareho silang mga OC, di mm, ba? Pareho sila. So, syempre, di ba, I mean, yung as carers, yung bata, syempre, so, ganun talaga, parang, sige, babayaran ka lang, pero wala naman yung, ang hirap nun na hindi Oo. mo, na nakikita mo, pero hindi mo ini-improve yung Yeah. bata. Kasi hirap nun. Para sa akin, mahirap yun na wala akong ginagawa para sa tayo yon improvement mga ng Pilipino. kaya. Peggy, tayong mga Pilipino yon. Pero yung ibang nasyon, hindi na natin alam. Hindi ko na sila mahuhusgahan, if I may say this, but yun yung tinatawag na ang mga Pinoy, kaya nga gustong-gusto nila tayo magtrabaho because we are hard worker. And hindi modesty aside po, hindi ko po pinopromote ang sarili ko, to God be the glory. Kasi po, nakita po ng mga boss ko kung paano ako pagka may nakikita akong mali sa pagangalaga sa mga report ako, report. Si Monica pala may hilig mag-report. Sige, gawin na natin care supervisor yan, night manager na. So lahat po na nangyayari sa gabi, alam ng may-ari yan. Incident report, critical report, mahilig po ako gumawa yan. Yung iba po, iniiwasan dahil nga po English. Yeah. Ako po, hindi po ako umiiwas. Syempre, kahit pa paano, na-develop ko na rin po yung sensitivity sa mga as a nurse, di po ba? As a nurse provider. Pero ibig sabihin po, yung pagsusulat ko rin po ng research, sa akin para ma-develop yung English. So, ang sinasabi ko po dito, God allowed me to experience so many things. Aralin ng iba't ibang klase ng pag-aaral patungkol po sa aged care and disability. And dun po pumasok yung, wow, may purpose ka pala. Hindi ka lang pala talaga aral. Hindi ka lang pala dito. May gagawin ka. And God is doing it sa akin.
Alam niyo po ba, nakasulat po ako ng poem, 2 na po. Tungkol po sa sinasabi ko, bakit ako lumalabas? Alam mo yun, totoo yung sinabi sa Bible. Pag binigyan ka ng 5 talents, ginamit mo sa Panginoon, dadagdagan niya eh. Amen po ba? Sa mga tagapakinig, totoo po ito. Umiiyak ako dahil nagpapasalamat ako sa Lord. Na-discover ko, marunong din po pala ako sa arts. Kung makikita mo, Peggy, yung ano ko, ako rin po Illustrate. nag-design ng aking cover. Sabi ko, I marunong wanna pala see ako. that book. Forward ko sa'yo. Forward ko muna kay Peggy, ha? Opo. Alam niyo po, sabi ko, Lord, pero Lord, Ninang, no? Nasabihin natin sa Panginoon, totoo pala yun. Kung ano yung tinatago mong talent dyan, kukunin ni Lord dyan, bigay pa yan sa mas marami. Bakit? Kasi mas marami ginagamit niya. Kaya sabi ko, Lord, I'm 55 years old. Hanggang pagtanda, gamitin mo. O, yun ang panalangin ko. Hindi makakapagsalita yung ibang may mga autism. Amen? Hindi nila kayang ilaban ang sarili nila. Pero ako, tsaka si Ninang, may mga anak na may autism, si Peggy, may pamangkin. Ibrahim. Yes, si Peggy, yun. Ilaban natin sila. Kasi kailangan nilang may sa WIN framework, inano ko po yung watch for their strength. Invest in abilities, invest in their abilities. Napakaganda na ginawa niyo, Ninang Raquel. At ni Ninong, kay Toy, you invested in his abilities. You watch him, you observe, saan magaling si Toy. At talaga niyo po sinuportahan, binigyan niyo siya ng teacher sa music, sa violin, di po ba? Tinuruan niyo po siya at ginawa niyo pa po example. Si Ninang Raquel, maganda ang boses niyan. Talagang nagsusulit. Sabi ko nga sa kanya, every time na siya yung partner ko mag-host dito, pati ako kailangang matame yung boses ko dahil sa kagandahan Diba? Maganda ng boses ng Ninang. niya. Oo. Natural Grabe na ka, natural. Friendship talaga tayo, friendship. Alam mo ba, Pero nang totoo dahil naman, sa- Ninang, ha? Yes. Ang second demotion, ha? Nang Talaga dahil po, sa alam niyo po tuloy, ba, kaya pati ako ako. ginawang Ninang, si Ninang Raquel, ay dahil maganda po siyang ehemplo sa akin. Sa FEBC, isa siya sa mga tinitingala ko. Mga pinagmamasdan ko ang buhay. Totoo po yan, Ninang. Oo Di po nga. pa, hindi naman tayo madalas magkwentuhan. Nagulat ka siguro, ba't ako inuhang Ninang ni Monique? Diba? Pero kayo po ay isa sa mga talagang magandang ehemplo sa akin. And nananahimik lang po ako sa isang tabi, pero pinapanood ko po yung mga inaano niyo po, yung mga pinopost ninyo. Totoo po yan. At alam ko pa po yung mga kanta na tinutugtog dito sa bahay. Sabi ko, late na ba kung magva-violin ako? Kasi marunong ako mag-gitara, mag-piano, mag-flute, pero violin, di ko inasam eh. Pag-uwi mo na lang, pag-uwi mo dito, Si Toy na lang kaya magturo sa akin, no? Hindi, na lang kayo together, either kumanta or mag-piano. Amen. Ay, naku, gusto ko po yan, Ninang. Gusto ko po Yes, yan. so, WIN, W is, N naman po, N nurture naman. growth and new possibilities. In-nurture po natin. Continue creating environments where children can build confidence, independence, and sense of purpose throughout their lives. Ninang, si Toy po, kitang-kita yung kanya pong purpose. Maging blessing sa aming lahat. Yeah, oo. It's true. At gusto ko po na sana po yung mga pamilyang nakikinig sa akin na huwag niyo itago inyong mga anak, ilabas niyo po sila. They are special children and God has a very special task dinevelop by purpose si God. Amen? Naniniwala po ba kayo? Tayo po ay may purpose sa Panginoon. No? Sa lahat ng aspeto ng mga buhay ng mga batang yan, meron tayong matututunan mula sa kanila. And I think dun po pumapasok yung desire ko, bakit dito? Ito yung na-focus ko. Alam niyo po ba, inaral ko po ang neurodiversity coach na study. Grabe po, alam niyo po ba 10 volumes ng 10 chapters and modules yung kada module po ay 68 pages, 68, 62, and yung isa po yung pinaka-last, yung exam ko napakadami. Yung last po ay umabot ng 106 pages po.
na na binabasa. Sabi ko, pwede po ba, Lord? Kung naman ito, hirap na to, sabi ko. Pero kailangan ko maging certified, di po ba? Wala ka naman pong pwedeng ibahagi na hindi ka dapat wala kang alam eh, di ba? So ang dami ko pong natutunan. Sa dami, hindi ko po alam kung paano ko i-apply. At sabi ko na lang sa Lord, tulungan mo ako one step at a time. Yeah. Yung pangatlong libro ko na sinulat, Ninang, ireregalo ko po sa inyo ni Ninong, no? You matter too. Ang mga magulang, kayo po ay you matter too. This is a guide to strength and hope for parents and caregivers of children on the autism spectrum. Kasi ibang mga magulang sumusuko na. Actually po, yung host ng DXAS, Zamboanga, there was a time he shared to me, he was really crying. He was a solo parent taking care of his 8-year-old son. Pero yung son niya, maniwala ka, Peggy, Ninang, no? He can speak different languages. Wow. Through only a computer, YouTube lang po pinapanood niya. He can speak, and ang galing po sa arts ng bata. That's why Sabi ko, totoo yung sinabi mo na kailangan talagang makita, maay mo yung strength nila. Kailangan kasi, Yes. well, to anyone naman, not only Yes. children in the spectrum disorder, kailangan lahat Yes. ng mga PWD, makita mo muna yung strength bago mo makita yung kahinaan nila. Kasi syempre din po ba yung strength, doon mo sila imo-mold eh. Na kasi mga PWD na nga, ihahayaan pa natin. Nahihinder kasi ng limitations yung kanilang mga talents and yung mga possibilities, yung mga skills nila. So pag na-focus po tayo sa limitations nila, na-frustrate tayo. Tama po ba? Correct. Yung frustration na yun ang nagbibigay ng anxiety sa mga magulang, at yan po ang nagbibigay sa ilan naman, hindi ko nilalahat, ng depression. However, that is given, po, as a parent or a caregiver. Actually po, mas malaki yung binibigay kong puntos sa mga caregiver, kasi kung hindi ka naman related sa bata, ang tendency po nasasaktan mo eh, di po ba? Which is true. Meron po nananakit talaga ng mga care providers, which is dito po sa Australia, no. Pag nagsumbong ang bata, patay ka, tanggal ang lisensya mo. Pero sa Philippines, totoo po yan, nangyayari po yan. Even magulang, nasasaktan na niya ang mga anak nila because they can't understand their world. Doon ko po pumapasok yung sinasabi kong knowledge is power. So, kung meron po tayong magagawa para po i-enhance ang ating sarili, of course, kung mapupunta po kayo sa Google at sa mga iba pong very vast ang information about autism. Tama po ba ako? So, walang focus. Yung libro ko po, may focus, may chapters, may na pinagdadaanan. Halimbawa po, yung mga myths about autism. Kung nakita niyo po yun ng Raquel, no? Ano yung mga paniniwala nila? Minsan po, yung paniniwala nila, sinasabi pa nga, uy, nabarang yan, kaya nagkaanak ng ganyan. Di po ba? Sa atin sa Philippines, marami tayong mga traditional na sinasabi na, ay, ano yan eh. Hindi bagay ang yung mag-asawa, kaya ganyan yan eh. Sinisi ang mag-asawa, sinisi ang nanay, ang daming sinisi. Pati yung pagkaka-create do sa bata, hindi po. Ang sabi ng Panginoon tayo po ay specially created by God. We are knitted according to God's purpose and created according to God's purpose. Hindi po maunawaan ng maraming tao yan. Tama po ba ako? Napakadami pong kailangang aralin, pero isinummarize ko po sa 15 chapters na very, very simple lang po at maintindihan nila. And gusto ko po talaga i-promote yung book to ko po na The Harmony Book kasi yun po yung will na talaga pong pag nakita nila yung level ng mga ratings ng 2, 3, 5, merong room for improvement, at saka po yung mga sinadjust ko kung anong mga pwedeng magawa ng mga gulang, makakatulong po yun. And higit sa lahat, para sa mga magulang po, yung You Matter Too,
yung mga nade-depress na po, yung mga talaga pong gustong iwan ng kanilang mga anak kung kanino, kung saan, at kung pa, alam niyo po ba mga ibang bata po dito, ipinapaalaga na lang dahil ayaw po nila ng responsibilidad. Kaya po, doon ako nalulungkot at doon po pumasok yung desire ko po talaga na maging gagamit-gamit sa larangan po nito. Kaya sabi ko nga kay Ninang ah, gusto kong magpasalamat sa kanila kasi Ninong kasi sila po yung pagpapaalam ko nga Ninang no gusto kong ilagay po dun sa Oh, sa yes. book ko yung yung story ni Toy no Yes, kung paano please. yung strength-based perspective na pag-aaral para mabigyan ng ehemplo yung mga magulang na ito po ay isang buhay na patotoo kung gaano kikilos ang Panginoon sa buhay ng mga anak nila at makikita nila yung purpose ni God. I do believe that these children are so special na pwede silang mapagmulan ng ating kaaliwan, kagalakan ng puso at higit sa lahat, encouragement na bagaman ganito sila na tinuturing ng iba na kakaiba, hindi sila kakaiba. Oo, kakaiba sila sa mga needs nila, may special sila, sensitivity po sila sa mga, di po ba, very sensitive yung iba sa noise and all that, and even sa Yung eyes communication. nila, and then Yes, ears nila, eyes nila. very Yung iba, sensitive. di ba, meron silang nilalagay na, ano ba ang tawag Earphone. dyan? Naka, Headgear, naka-headgear sila. Na headset, headphones, ganyan, oo. headphones, to Mm-mm. protect themselves from talagang isang example ng matalinong autism ay yung anak ni Katrina Halili. Magaling siya sa math. Meron po silang video na bibigay mo lang po yung edad mo sa kanya, kaya niyang i-multiply or divide. Hindi ko Toy is alam kung like paano that. ginawa. Ganyan po si Toy kahapon nung Oo. kasi kahapon Talaga? magkasama kami ni Toy. Ayan yata, hindi ko pa nakita yan, Ninang. Hindi ko Magkasama nakita sa kami buka. ni Sige nga, Toy. Peggy. And Makikinig then ako. siya yung encoder ko. So, Mm-mm. doon sa walang nakalagay doon age at saka date of birth. Walang age, date of birth lang. Alam mo, hindi ako gumagamit ng calculator na pare sa kanila, what's the age? Put there. Ganun lang sa kanila. So, nasanay ito, sabi ko sa kanya, I will leave you doing it, ikaw yan. And then, kapag walang, explain ko lang po, kapag wala yung age, calculate it. Siya naman to, sige, 2024. Gumaganon siya. Oo, siya na. Kaya nga May siya. may ganon na siya magaling yung sa calculator. math. Tsaka ang balis niya pong mag-encode. Kaya nga ako, personally, si Toy pwede po siyang magtrabaho. Amen. Actually, Yeah, isa pwede po siya. yan. Sa gusto kong isulong, Ninang, na na panawagan sa gobyerno natin. Kasi po, meron nag-question sa akin na ano daw ba magiging buhay ng anak niya pagka tumanda na. Actually, kung nagabayan ng mga bata, katulad ng sinasabi mo, Peggy, sinishare mo, no? Pwede sila makapagtrabaho. Actually, baka sila pa mas naging kapaki-pakinabang kesa sa mga ilang mga kabataan dyan na walang gusto ang gawin kundi mag-computer at mag-games lang, di po ba? Na Alam mo ayaw po, mag-aral. Mas marami pa po tayo mapapakinabangan. They are our future generation. But the government has to do something about it. They need to support this area po ng ating special, tinatawag natin PW ba sa atin sa Philippines? Yung PWD, no? Pero higit pa dyan gusto ko meron na silang special name, Ninang. Hahanapin ko nga yan. Hindi ako titigil hanggat hindi maano yan. At yung framework na to, yung theory na ipupush ko po, ay gusto ko maging parte ng ng framework ng in God's time. Hindi po ako nagsasalita ng big dito, no? Pero ang prayer ko is magamit ito ng maraming tao para kahit na naumpisahan na, sabihin na natin, 2 years old pa lang po, kasi 9 months pa lang, Ninang, pwede na po ito ma-identify. The fact na ang bata ay hindi nagre-respond, 9 months old pa lang, di po ba tayo, baby, di ba yung ibang mga bata nagre-respond agad, yung ibang mga walang di po ba? So makikita mo yan. Si Ninang, anong napansin nyo kay Toy nung bata siya? Bakit nakita nyo po agad?
hindi siya nag-crawl. Mm. Tumayo, then nag-walk na. Yung mga signs ay hinihilera, yung mga books, In developmental stages. tapos mga halimbawa, slippers, kailangan laging pantay. Tapos pag nagre-routing, ako, walang makasakay sa kotse. Mga gano'n, yun ang mga signs na nakita namin sa kanya. Pero talaga, isang very evident yung, ba't hindi nagsasalita? 2 years old, di ba dapat marunong na yan ng papa, mama, daddy tayo? Hindi, 3 years old. I think So iba-iba makikita mo may kakaiba. Hindi one size fit all Yeah, ang mga iba-iba children talaga with sila, autism. No, they have different Meron Iba-ibang tinatawag na tiyaga rin non-verbal. talaga. Yes, may Iba-ibang tiyaga. non-verbal at saka verbal. Hindi, Pero I ako think po, may kakilala. yeah, oo. Sorry. Ako po, I think, because you are a Christian in the workplace, kaya nasamahan siya ng Bible. I mean, Yes. malaking factor yung i-groom sila in the Lord. Malaking Amen. factor yon. Kasi ikaw po kasi Christian kay. So, you have the value of Christ. And like, for example, sila Ate Raquel, they have the value of Christ. That's why Toy became like that. Kasi siguro naanuhan ng train up the child in the way they used to He should go di ba, even they when he should is go. old. Oo. Will not Oo, depart from yun. it. Yeah. Yeah, tsaka kung ang pananaw ni Monet ay yung Psalm 139, 14, tama, 14, I am fearfully. Talagang You susunod need me na lahat together. yun. No? Kasi Opo. kailangan ko ng unang maging perspective. Ano ang tingin ko sa taong to? Tsaka yung sinabi niya rin po, Ate Raquel, na hindi siya curse. Yes, Hindi siya out of yung dahil may mga yung mga kulam or something na ganon sinasabi po, 'di ba? Hindi siya ganon, hindi siya nanggaling doon sa ganon at hindi siya nanggaling sa kung saan siya ipinaglihi. Ito ay parte ng isang kondisyon pero that could be developed into something good. Amen. Amen. And if I may add, Peggy, Ninang, no, the misconception of most people that yung tinabi po nga Peggy na curse ito, that leads to another problem Kasi kung walang acceptance, yun yung word You have to accept it para magkaroon ng changes sa behavior, di ba, Ninang? Para masabi mo na, I have to do something to help this child. That curse can lead to abuse. Physical abuse, mental abuse, emotional abuse. Yun po yung isang mabigat na parte na nilagay ko rin po dun sa aking first book na Empowering Children on the Autism Spectrum. Kasi how they how they react to their surrounding, it's because of what they receive from them. Di po ba? If they receive love, they will react in love din po. Di po ba? Hindi naman magwawala yan, hindi magbe-meltdown yan, hindi magte-temper tantrums yan kung nakakaramdam siya na accepted siya ng mundo or ng environment kung nasan siya nandoon. Doon po pumapasok na if they are abused, they tend to abuse other people as well. Yun yung naman po yung development di po ba? From little things that they experience, whether you said it or whether you showed it to them, by example, they will acquire it easily. So sa atin po ang responsibilidad sa ating mga magulang at mga nangangalaga po sa kanila. Ang pinaka-main ko po doon is concern ko is wag natin sila itago. Ilabas po natin sila. Sila po ang magiging pride ninyo balang araw. Tulungan nyo lang po silang lumabas sa kanilang shell. Kasi naniniwala ako na may purpose si God kung bakit binibigyan tayo ng mga espesyal na kaparte ng ating pamilya. Meron po siyang gustong gawin. Hanapin po natin yun at i-develop natin ng mga bata para po sa kanila rin po maganda kinabukasan. At the same time, Ninang, di po ba, pagka nawala na po tayo sa mundong ito, sino mangangalaga sa kanila? Sino magtataguyod sa kanila kung hindi sila marunong man lang magluto? Si Toy marunong magluto, Yeah. Di ba? Siyempre, Ay, natutuwa ako.
Tuwa-tuwa ako sa kanya. Siya po yung epitome para sa akin na magandang ehemplo ninang na dapat natularan ng mga magulang yung ginawa niyo Oo. para sa Alam mo, kanya. may I share, siguro kung bakit, Sige po. sa mention mo na yan, siguro makatulong ito din sa mga parents, and mga pamilya na merong may autism. Siguro kami kasi na-advise agad ng mga Yes. professionals, like yung pediatric neurologist, yung developmental doctor, yung occupational therapist, yung speech therapist. Siguro kasi napaikutan nila kami at talagang seriously tinake namin yung mga sinasabi nila na hindi namin namalayan, naging guiding principles na namin. Kasi wala naman kaming alam clueless naman kami. Kaya lang siguro nga, ah, pinuntahan namin sila and parang inikot din namin yung buhay namin sa kanila. Pero ang pinakamahalaga din, how you look at your child with autism from God's perspective. Yun yung sinasabi Amen. ko, 139. I think yun pagsama-samahin lahat yun, talagang posible. Di ba? And then, Amen. tsaka Ate Posible. Talaga Raquel, po. there should Mm. also be consistency. Kasi Mm. minsan, ginagawa natin sa umpisa, pero along the line, pinuputol mo because you've got, yung naging nawalan ka ng pasensya. Minsan kasi pinuputol, pero dapat kasi yun, tuloy-tuloy. Kumbaga parang yung mga professional, sinabi sa inyo to, 'di ba? Pero as a parent, kaya nga totoo po yung sinabi ni Miss Monique kanina, na pinakamalaking factor are the parents' support, parents' love. Kasi kung wala, Amen. paano kahit ilang professionals pa, I-remember sa kanila, there are carers, 'di ba? The carers also should be, caring. Pero iba-iba nga yung nangyayari, 'di ba? Kaya alam mo kasi, I remember, sila Pastor Joseph and Ate Raquel, sinabi nila one time na hindi nila pinagkatiwala si Toy sa iba, sila talaga. That's why, parent Yeah. talaga. Mm. Mm. Totoo yan. Ako naniniwala na sila yung parents ang malakas na support ng mga anak. Because, uh, di po ba, ano ba ang puso ng magulang? To give every best possible love and every possible opportunity for our children or our child para mag-grow to his or her fullest potential eh. Tayo yun eh. Yung ibang tao ba, do we expect them to have that thought para sa mga anak natin? Hindi. Yung iba pang mga teacher minsan nagiging sagabal pa eh. Di po ba? Kasi pag may nakita silang hindi nila nagustuhan doon sa bata, negative agad. So somehow, I felt like if parang yung tanong ni Peggy kanina, wala ba? Wala ba? Yun nga ang tanong ko eh. Bakit inintay pa ako nung 17 years old? At ako po yung binigyan ng ng mga magulang. At yung pasyente ko, ako lang po lagi hinahanap. May share ko lang po another client ko lang po para sa kalaman na meron po ako 48 years old, may autism. Meron din po akong 42 na may autism, lalaki at babae po ito. At meron din po ako na dito sa facility namin, paulit-ulit po sila. Pasensyahan niyo na po, pero ito po ang totoo. Sinisigawan po sila ng karamihan sa mga care providers. Ako po kinakausap ko sila. So nakikita po nila yung difference namin. Even yung may-ari, nakikita yung difference pagka pagka meron po silang gusto sabihin dun sa babae lalo na sabihin nyo kay Maria, kasi Maria Monica po ako, di po ba? So Maria po ang tawag sa akin first name basis dito sa Australia. So Maria, sabi mo kay Maria, siya ang makipag-usap doon. Kasi yung po yun. Ako lang po pinapakinggan. So it depends kasi meron po sa mga autism, nakikita nila na merong nagmamahal, merong Important sa kanila umiintindi, yan. at doon sila lumalapit. Dapat nga po ang question ba't lagi si Maria? Bakit kay Maria siya po gusto makinig? Kasi naman, sinisigawan po siya. At saka po, meron po akong ginagawa sa mga residente po dito. Kinakantahan ko po sila. Ninang kasama po sa akin. At totoo po ito. Alam niyo Oh, po ba, very no? sweet. Tina-turn ko into pinaperk up ko po sila tuwing umaga. Ang sabi ko po, pagka ayaw maligo, let's go baby, come on. We're gonna shower now.
Let's go, baby. Talaga naman po, sinasabayan din ako, let's go, baby, let's go. Gaganon din sila. Talaga sasabayan din ako. Iba pa po, Ninang, sa ibang pagkakataon, Peggy, ito po gagawin ko. Ayaw kumain. Ayaw kumain. Doon, nagsisigarilyo. Ang sasabihin ko sa kanya, Maria, tawagin mo na si ano. Ganyan, sasabihin niya in English, no? Call na. Everybody's eating and it's not around. Mga ganon, ano? So, lapit ako kay Peter ngayon. Sabi ko, Peter, hi Peter! Gaganunin ko, no? Sabi ko, let's go, baby, come on. Layo ko pa, gumaganon ako. We're gonna eat now. Oh, let's go, baby. Talaga naman po si Peter, Alam mo, nakangiti na, tinapon na yung kanyang sigarilyo. alam mo ang one Ayan na, thing, you know what tutulak na I've ni Maria. noticed? Alam mo, Miss Monica, kung aling na-notice ko sa mga may nasa spectrum, they Yes. love that kind of attitude. Yes. Yung hindi ka stiff, pero yung tawa ka ng tawa, tapos yung parang nilalaro mo. They love that Oo. kind of attitude. Gusto nila yun. Yeah, gusto nila yon. Na parang Oo, naglalaro lang kayo. Kagabi, may kwento ko lang kasi Sige po. si Monique, si Toy kasi nagtrabaho dun sa bahay ni na Peggy para sa God is Able. Alam mo ba Yes. kagabi, pag uwi namin dito, nung nagpapahinga na bago matulog, ngumingiti si Toy. Smile lang, smile. Tapos parang kinikilig. Sabi ko, why are you happy? Sabi niya, at Tita Peggy's place. Sabi niya. Oo, di ba? Pagkape, sabi ko, Talaga? why are you smiling? Why are you happy? Because at Tita Peggy's place. Sabi ko, do you want to return there? Sabi niya, yes. Oh, Ramdam nila. naiyak naman ako. Oo, tapos sabi ko, talaga. aside from encoding, aside from typing, sabi ko, what did you do? Watch movie with Eli. Opo. Wow. Kasi pinahawak ko po sa kanya yung remote. Sabi ko, okay, you watch while you're waiting. It's okay to watch. But just don't watch anything that is not good. It's okay to watch, ha. Tapos tinapong dalawa ni Eli kahapon. Tapos alam niyo po, ano siya ng music. Tapos ganun siya ng ganun. So si Eli silang dalawa. Kaya nga po sabi ni Eli, Kuya Toy likes me, sabi ni Eli. The feeling is mutual. Kaya natulog si Toy na masaya, kinikilig. Kasi nga, Amen, di po the ba? Peggy's because at Tita Peggy's place. Gusto kasi nila ng happy environment. Oo, yun nga yung sinasabi ni Monique, ano, yung environment. Oo. Amen. They feel if they are accepted and they are loved. They Yeah. can feel it. At alam din po nila kung kanino sila mga taong pwedeng mag-trust. Yun po kasi Yes. ang meron sa kanila yung trust. Yung Oo. gusto nila ibigay sa mga tao. Kaso lang, yung ibang mga tao ayaw ibigay sa kanila. So, Oo. isa pa pong attitude din, Ninang, na gusto ko ma-develop sa mga Pilipino. Hindi na po kakaiba itong autism. Dapat welcome na po natin ito. Dapat ini-embrace natin sila. Di po ba? Kaya lang po kasi meron pa rin pong iba, uy, ba't ganyan yan? Sa mga malls, may mga ano po tayong tinatawag na panghuhusga, may judgment na agad sa isip. No? So yun po, ito rin po yung tinatawag natin maganda, Peggy, Ninang, Raquel, no? Yung ginagawa natin ito pong radio interview ko, maaaring may mga nakakapakinig na po, no? Maaaring iilan, no? Marami. Praise the Lord for that. Kasi po ito yung tinatawag natin mass information. Yung ma-share natin sa kanila, this is not something na dapat iwasan. Ito po ay something na kung tayong mga nakasama nila sa daan, tanggap natin. Hindi naman natin tanggapin nyo. Hindi naman ganon. Ang sa akin lang po is, magpakita lang ng may concern at pagmamahal, especially dun sa mga batang may special needs, di po ba, na tinatawag. Isa pa po, Ninang, na ginagawa kong therapy din po sa kanila, Peggy, no, matatawa po kayo dito, is ganito po yon. Ginaganon ko para ma-perk lang po yung I would clap my hands. And kaya lang po, makikita mo, hirap silang sumunod. Di po ba? Sa beat. Hirap po sila sumunod. Pero ako, piniperk ko po sila, ginagano ko, pero binibigyan ko po sila ng beat.
So, minsan po yung pagiging musician ko nagagamit din eh. Sabi ko, Pupuri-puri. all around cleaning ako, tied ako dito eh. Kahit saan po. Kaya matutuwa din po, nakakatuwa din po ang Lord talaga. Minsan lalagay ka niya doon sa isang posisyon na akala mo wala kang pwedeng mai-contribute, meron pala. Meron. Kung sensitive ka sa Lord, yun naman po kasi Nina, hindi po ba Peggy, no? Ang ating relasyon sa Panginoon ay nakabase rin sa ating pupuso eh. Di po ba? Yeah. Kung malapit ka talaga sa Panginoon, alam mo at mararamdaman mo, may sinasabing Panginoon, makinig ka. Huwag kang rebelde. Ako po, talagang, Lord, anong kalooban? Dahil malayo po ako sa pamilya ko, ako po talagang wala naman akong tatakbong kundi si Lord, kaya kami close kami eh. We walk side by side in front of me, behind me. Diba? I-claim mo na lang lagi na nandiyon ang Lord. Kasi sabi ko, Lord, may purpose ka ba ako nandito sa Australia? May purpose ka. At unti-unti po pinapakita ni Lord, Ninang Peggy, meron nga po ba akong purpose? Biglang napatanong. Meron. That's why our obedience matters to the Lord. Amen. Because Amen. it starts actually with the obedience that we will be doing, kasi hindi naman tayo rin magagamit to the max if hindi ka rin naman nagtalagang fully obeyed sa kanya. Kasi it's about surrendered life din naman na parang kung saan ka ilagay. Kasi like for example, very uncomfortable po yung kinalagyan nyo. Kasi mag-isa ka lang, tapos nataong ka sa mga tao na hindi mo sila na meet talaga ever since, pero ikaw yung nilagay ni God na maging carers nila. And kumbaga parang alam mo yun, it's not talaga po sinabi nyo, talagang it's not about you but the glory of God in you. Amen. Amen. Dito sa mga sinulat ko, tsaka may nag-comment Ninang Raquel, Peggy, no? May nag-comment. Actually, nakausap ko siya personally. Nag-sorry siya sa akin. Kaibigan ko pa to dito. Sinabi nagyayabang daw ako. Yun po daw ang purpose ko. Kaya ako nagsusulat, nagyayabang daw ako. Naiyak ako. But then, sabi ko, Lord, may kaibigan kami na nag-mediate and then nagsabi sa kanya na hindi naman ganun si Monica. Kasi ang tagal na, 7 years na po ako dito sa Australia, sabi ko lang naman po, no? Pero alam niyo po ba, nung nilabas ko lang po yung libro ko, saka lang daw po niya na nalaman na doktor pala ako. Hindi po niya alam. Alam lang po nila, nurse ako sa Philippines, pero hindi nila alam na Doctor of Education po ako, graduate. Kaya ako nakapagtuturo sa kolehiyo. Sabi niya, never ko na nanggan si Monica na pinagmalaki niya yon. Hindi, ganito po yun. Nilabas ko po yung educational background ko is because meron po bang bibili ng libro mo kung hindi ka naman po nila kilala? Tama po ba? Meron po bang magtitiwala sa'yo kung wala ka namang certification? Hindi nila alam ang background mo. Sabi ko, Lord, masakit. Sakit. Masakit masabihan kang mayabang. Pero, tingin ko po sa inyong totoo, wala po ako ipagyayabang. Kasi lahat po ng meron ako, talino, talento, skills na meron ako, bigay ni Lord. Pag sinabi ni Lord, kunin ko sa iyo yan. Di po ba, yan na po yung end natin. Kaya nga po di po ba, marami tayong magagawa dito sa mundo. Only what's done for Christ will last. Yun lang po yung ino-honor ko na sinabi na delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Desire ko lang po na makatulong at maging pagpapala po, lalo na po sa ating po mga kapatid, mga magulang, mga tao na pwedeng matulungan ng aking pong libro. This is a legacy that I will leave behind. Mamatay man po ako, meron na po nakabasa ng libro ko, sapat na po sa akin yun. Hindi naman po ako kailangan maging bestseller. Hindi naman po yun yung intention ko. Ang intention ko ay makatulong at makapagbigay kaalaman. Wala po akong salamat po sa pagkakataon ito. Sa God is able, totoo po yung sinabi ng inyong programa. God is able to do exceedingly abundantly sa mga buhay po natin. Amen? Sabing mga Peggy, kung paano tayo magpapagamit at ibibigay natin yung ating buhay sa Panginoon. Dun yun
Tsaka po sa mga talents na binigay sa atin ng Panginoon, huwag natin itago. Gamitin natin to the max na to, Ninang Raquel, no? To the max na to hanggang tawagin niya tayo sa kabilang buhay. Yeah, I think wala na tayo masyadong time, Peggy. Grabe. We are full, but we are so blessed to be able to interview and hear the story kasi po talagang tama, God to be the glory. Amen. Amen. To God be the glory. Amen. Oo, nakita ko lang na yung personality ni Monique ever since, yung kanyang pagiging nurse, yung kanyang pagiging singer, pianist, at nag-aral, lahat yun ginagamit niya para makatulong and for the glory of God. So thank you so much, Monique. Thank you rin po sa opportunity na ito. Sana po sa mga nakapakinig, sa ating mga kaagapay, meron po kayong natutunan at nawa po ay nabigyan ng kapurihan ng Panginoon at sa lahat naman po ng ating mga narinig, maging inspirasyon po to at encouragement na gawin po natin yung nararapat para po sa ating mga anak. Yeah, very well said. Ayan, natapos na naman po ang isang oras. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood dito sa ating programang God is Able. Ito po ang programa na ang gusto lang natin ay makatulong po sa mga persons affected by disability. Ako po si Raquel Camolandong. At ako po si Peggy Lotto. Kagaya po ng sa pagtatapos namin, lagi namin sinasabi ang from disability to possibility. Bye everyone. Thank you, Peggy. Thank you, Monique. Thank you, interpreter. Thank you po. God is able. From disability to possibility.